Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili po sa ating kalagitnaan, mga kapatid. At muli po, salamat po sa mabuting pagkakataon na ako po ay makapagbahagi muli ng akin pong natutunan sa nakalipas po natin na pag-aaral regarding po sa topic na minister and the ministry. Last time po ang atin pong napag-aralan ay yung pagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba na ikaw ay magiging lingkod ng lahat o ay nagpapakasangkapan sa Diyos, komo tayo ay ginagamit ng may-ari, 'wag yung mag-iisip tayo ng bakit ako na lang ng ako. Hindi dapat habang nadadagdagan po tayo ng tungkulin, mas dapat na tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil binibigyan tayo ng mabuting pagkakataon para tayo ay makabawi sa lahat po ng ating mga nagagawang pagkakamali. Kaya atin pong pag-aralan ulit ang topic po regarding po dito sa minister and the ministry. Ang Panginoong Hesus, kagaya po ng ating napag-aralan ng mga nakaraan, ay naglingkod sa mga apostol, nagbigay siya ng halimbawa, inugasan niya ang paa ng mga apostol, nagpakain siya sa mga apostol. Kaya sa kanya tayo kukuha ng halimbawa na magagamit natin kung tayo ay maglilingkod sa mga kapatid. Kaya yung pong ipinakita niya na pagpapakumbaba ay napakagandang virtue na matataglay ng isang Kristiyano, lalo na ng isang nagmamanggagawa o ng servant sa loob ng iglesia. Kaya ang sabi po ng ating Panginoong Kristo doon sa Mateo 11:26, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." Kaya ang pangunahin na dapat po nating pagkuhanan o katutunan ng pagpapakumbaba ay yung maamo na puso ng ating Panginoong Kristo at mapagpakumbabang puso. Ipinakita niya po ito noong po siya ay nagkatawang tao. Nakita ng mga apostol yung ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Kaya po ang bilin ng ating Panginoong Kristo o ang anyaya niya ay halikayo't mag-aral kayo sa akin at matututo tayo ng pagpapakumbabang puso eh. At ang ugat po para tayo ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso ay dahil po yun sa pag-ibig. Huwag dapat mawala yun. Yun ang pinakamahalagang sangkap para ka magkaroon ng mapagpakumbabang puso. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Kristo sa mga apostol, ay pinaglingkuran niya sila. Si Kristo kahit na siya ay mataas, sabi ng kapatid na Rodel, nakakitaan siya ng pagpapakumbaba eh. Biruin mong hugasan mo yung paanan. Sabi nga ng kapatid na Eli, ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao yung talampakan eh. Yun mismo ang hinugasan ng ating Panginoong Kristo. Pero kung Biblia ang pag-uusapan, ang Panginoong Kristo, sabi ng kapatid na Rodel, mas mataas pa kaysa sa langit eh. At mababasa po natin yun sa Hebreo 7:26, sapagkat nas nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga kasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Biruin niyo po yun, ano?
lalong mataas kaysa langit ang ating Panginoong Kristo pero hindi mo siya kinakitaan ng pagpapalalo, eh. Manapa ang natutunan ng mga apostol sa kanya ay yung maamong puso at pagpapakumbaba. Dapat gano'n din po ang matutunan natin. Hindi po yung meron tayong pagkapanginoon, eh. Ayun po yung natutunan natin nung nakaraan, ano. Ulitin lang po natin mga kapatid doon sa 5:3 ng unang Pedro. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo maging mga uliran ng kawan. Ang pinakamagandang makikita nga nating example mga kapatid ay ang ating Panginoong Kristo. Yung halimbawa na iniwan po niya, dapat po yun ang makita natin at mataglay natin na diwa kung tayo po ay pinagtagubilinan ng mga siwa sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Halimbawa, sa isang lokal, sa isang distrito, sa isang division, ay yun dapat ang ating ah, maugali. Maging uliran tayo sa mga kapatid, tayo yung maging halimbawa sa kanila kung papaanong tayong natuto sa ating Panginoong Kristo. Kaya po ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 4:12, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Para ka hindi mahamak ng mga kapatid, huwag mong ipandadarag na ikaw ay manggagawa. Di gano'n mga kapatid. Dapat maging uliran ka sa mga nagsisisampalataya, sabi ni Pablo kay Timoteo. Lalo na sa pagsasalita. Dapat hindi yung parang ang salita pa rin natin ay parang taga-kanto. Hindi na gano'n dapat tayo mga kapatid kasi tayo yung tinitignan ng mga kapatid, eh. Dapat magsasalita tayo, may lasang asin, may pakikinabangan yung mga nakikinig. Yung iba ang sinasabi, si Pablo daw ay magaspang magsalita. Sabi ni Brother Rodel, ano ba ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya na siya ay magaspang sa pananalita? Basahin muna natin yung sitas sa ikalawang Korinto 11 at 6. Datapwat, bagamat ako'y magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Kaya si Pablo, sabi niya, magaspang siyang magsalita. Pero hindi ko mo sinabi ni Pablo yun, hindi na siya uliran. Tinuturuan niya nga si Timoteo na maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Siyempre, si Pablo ang kinatutunan ni Timoteo para maging uliran sa mga nagsisisampalataya. Kaya nga di po ba noong kaya lang nabanggit ni Pablo yan doon sa nakalipas natin ng mga pagkakatipon. Dahil nga sinisiyasat si Pablo. Kaya siya naging magaspang sa pananalita. Pero hindi naman nangangahulugan noon. Nawala na yung aral ni Pablo na natutunan niya na aral sa ating Panginoong Kristo na maging maamo at mapagpakumbabang puso. Yun nga ang nakita ni Timoteo sa kanya. Kaya nga yun ang tinularan ni Timoteo. Sabi ni Pablo kay Timoteo doon sa ikalawang Timoteo 3:10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali,
akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Kaya sinunod ni Timoteo yung na kay Pablo, eh. 'Pag sinabing may pag-ibig, aba, pati yung pag-ibig ni Pablo sinunod ni Timoteo. Yun ang natutunan ni Timoteo, yung pag-ibig na iniibig ni Pablo sa mga kapatid, yung pagtitiis na pinagtiis ni Pablo sa mga kapatid, yung pagpapahinuhod na ginawa ni Pablo sa mga kapatid, yung inugali ni Pablo sa mga nagsisisampalataya. Kaya sinunod ni Timoteo yon. Kaya si Timoteo ay natuto kay Pablo, mga kapatid. Maging sa pananalita niya, natutunan niya kay Pablo yung marapat na pananalita. Kaya sana yun din po ang matutunan natin na itinuturo ngayon ng kapatid na Daniel. Yun pong maging mahinahon sa pagsasalita, yun pong maging mapagpakumbaba at magkaroon po tayo ng maamong puso, mga kapatid. Sa mga kapatid na ah, pinangangasiwaan natin o yung mga kapatid na pinangungunahan po natin sa lokal. At sana 'wag tayong kakitaan na tayo ay mataas kung magsalita. Kung maaari nga parati tayong bumalik doon sa doktrina na itinuturo sa atin, yung oo natin maging oo, yung hindi natin maging hindi. Gano'n, mga kapatid. At ang atin sanang maisip kaya tayo magsasalita lang sa mga kapatid ay dahil sa udyok ng ating pananampalataya, dahil sa natutunan natin sa ating taga-akay. Salamat sa Diyos sa mga natutunan po natin na ito na karunungan na itinuturo ng Diyos sa atin pong pagsasama-sama. Magandang araw po, salamat po sa Diyos. Pasensya na po kung meron po akong nasabi na hindi po karapat-dapat. Salamat po sa Diyos.